Kabanata 171. Ipagpatuloy ang pagtugis. Bilang isa sa mga sinaunang pamilyang martial arts sa Jingzhou, binibigyang pansin pa rin ni Yun Pengzhou ang pamilya ng Ye. Ang kanyang mga mata ay matalim, at ang kanyang mukha ay naging hindi pangkaraniwang seryoso. Ang isang malakas na presyon ay nagmula sa kanya, na ginagawang pakikibakan ni Xiong at Bin na mahuli ang kanilang paghinga. Oo, ama, siguradong isang nakakagulat na lihim. Pinunasan ni Xiong ang kanyang pawis, ang kanyang mga labi ay bahagyang hubog paitaas, at nagpatuloy sa isang malalim na tinig. Ama, ang isa na ang kanang kamay na hindi ko pinaganya, si Zhendong, ay talagang nag-iisang anak ng panganay na anak ng pamilyang Ye. Ang kanyang mga salita ay hindi mabilis o mabagal, at ang kanyang tinig ay mababa, ngunit malinaw na narinig ito ni Yun Pengzhou. Matapos marinig ang mga salita ni Xiongzhou, ang mga mata ni Yun Pengzhou ay nag-flick, at sa wakas ay nagpakita ang kanyang mukha ng ibang ekspresyon. Go on. Oo, ama. Alam ni Xiong na mayroong isang pagkakataon, kaya nagpatuloy siya, kahit na si Zhendong ay naitaas sa labas ng lahat ng oras, siya ay isang inapo pa rin ng pamilya ng Ye, at siya rin ang panganay na anak at apo. Sa makatuwid, siya ang hinaharap na pinuno ng pamilya ng Ye. Ang mga salita ni Xiongzhou ay sinasalita ng may diin. Si Yun Pengzhou, na naging malamig at walang malasakit, ay sumabog ng isang banal na ilaw sa pakikinig nito. Hahaha. Ito ay isang napakahalagang piraso ng balita. Orihinal na, ang kanyang dalawang walang kakayahan na mga anak na lalaki ay binugbog ng mga tao ng pamilya, at wala sa mukha, hindi niya pinaplano na ituloy ito. Ngunit ngayon naiiba ito. Si Zhendong ay ang panganay na anak at apo ng pamilya ng Ye, at siya ang hinaharap na pinuno ng pamilya. Ang ganitong tao ay hindi maiiwan ng buhay. Ito ang sinabi sa iyo ni Dei, tama. Si Yun Pengzhou ay isang tuso na matandang fox at matagal na itong nahulaan. Kilalang kilala na si Dei ay determinado na mag-alaga ng kanyang anak na si Feng Ye, upang maging pinuno ng pamilya ng Ye. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, si Feng Ye ay talagang isang bihirang talento sa mga batang miyembro ng pamilya ng Ye, na may mabuting likas na kakayahan at ang potensyal na magmana ng posisyon ng ulo ng pamilya. Oo, ama. Ang lokasyon kung saan nakipag-usap si Zhendong kay Shanpeng ay ipinahayag din sa akin sa pamamagitan ng telepono, maikling isinalaysay ni Xiong ang mga nakaraang kaganapan. Nagawa niyang maghayganti kay Zhendong sa lalong madaling panahon dahil sa impormasyong ibinigay ni Dei. Si Dei na ito ay talagang isang tuso na tao. Ginamit ka bilang isang pawn sa kanya. Nagbago ang ekspresyon ni Yun Pengzhou, at siya ay nag-sneer, ngayon na bigla siyang may matagal na anak na lalaki at apo tulad ni Zhendong, si Dei ay labis na nababalisa upang mapuksa siya. Sa makatuwid, para sa ating pamilya Zhou, ito ay isang pagkakataon. Ang pamilya ng Ye at ang kanilang pamilyang Zhou ay parehong mga sinaunang pamilyang martial arts, at palagi silang pinapanatili sa kanilang sarili. Gayunpaman, sa isang lugar tulad ng Jingzhou, kung saan ang malakas na nasamsam sa mahina, kung sino man ang mas malakas ang namamahala. Kung ang pamilya ng Ye ay naging isang subsidiary ng pamilyang Zhou, o kung diretso silang nasisipsip sa pamilyang Zhou, kung gayon ang pamilyang Zhou ay tiyak na magiging numero unong pamilya sa Jingzhou. Ang kaunlaran ng pamilya ay ang layunin ni Yun Pengzhou. Bilang pinuno ng pamilya, ang kasaganaan at lakas ng pamilya ay pinakamahalaga. Oo, ama. Si Dei ay hindi isang mabuting tao. This time, Zhendong's survival poses the greatest threat to him when he returns, Xiongzhou added. Si Xiongzhou ay patuloy na nag-aaral. Tama ka. Kaya tulungan mo akong tawagan siya at sabihin sa kanya na tutulungan ko siyang mapupuksa si Zhendong. Kapag ang kanyang anak na si Feng Ye ay naging pinuno ng pamilya, ang silid ng kasanayan sa ika-9 na dojo sa Jingzhou ay dapat na libre para sa mga alagad ng pamilyang Zhou. Sinabi ni Yun Pengzhou ang kanyang mga kondisyon. Ang ika-9 na dojo sa Jingzhou ay isang lugar para sa paglilinang ng espiritual na enerhiya, na palaging kinokontrol ng pamilya ng Ye. Ang silid ng pagsasanay na ito ay hindi gaanong ginagamit sa kanila, ngunit para sa mga nagsimula pa lamang magsanay ng martial arts, malaki ang kabuluhan nito. Kung ang isang alagad na may mahusay na talento ay nanatili sa silid ng kasanayan sa loob ng kalahating taon, maaari silang maging isang martial artist, na sapat na mabilis upang kamangha-mangha. Kaya't si Yun Peng ay nag-iimbot sa lugar na ito sa loob ng mahabang panahon. Matapos marinig ang mga salita ng kanyang ama, si Xiong ay nasisiyahan at agad na tinawagan si Dei, na inulit ang mga salita ni Yun Pengzhou. Naisip niya na magmumungkahi si Dei ng ilang mga kondisyon. Ngunit hindi niya inaasahan na sasang-ayon siya ng walang pag-aalangan. Matapos mayhang ang telepono, napakasaya ni Xiongzhou, na tinatakpan ang kanyang mga kamay, nakatayo ng matangkad at mapagmataas, at mukhang kahanga-hanga.
Sa sandaling ito, si Yunpeng ay kumaway sa kanyang kamay, at isang burly na lalaki ang biglang lumitaw sa likuran niya. Ang taong ito ay nagpalabas ng isang malakas na hangarin sa pagpatay, bilang karagdagan sa hangarin ng pagpatay, mayroon ding isang malakas na puot. Ito ay dapat na aura na maaari lamang makuha mula sa mga ilang taon ng pagpatay. Nararamdaman ng malakas na aura na ito, si Xiongzhou at ang kanyang anak na hindi sinasadya ay gumawa ng dalawang hakbang. Si Xiong ay natural na nakilala ang taong ito. Siya ay si Bino Chen, ang representante na punong bantay ng pamilyang Zhou, at naglabas siya ng isang malakas na aura dahil sa mga ilang taon ng pagpatay. Ito ay isang dalubhasa sa antas ng Master na umabot sa antas ng Grandmaster. Grandmaster level, ito ang kaharian na naiinggit sa maraming tao. Bino Chen. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang gawain ng pagpatay kay Zhendong. Bago ang piging ng kaarawan ni Wu Die, nais kong makita ang kanyang bangkay. Ang tinig ni Yunpeng Zhou ay medyo nakapangangilabot at ang kanyang tono ay puno ng pagpatay sa hangarin. Oo, Master. Si Bino ay isang napakamalamig na dugo na tao. Pagkatapos tumugon, tumalikod siya at umalis. Nang makita ang eksenang ito, si Xiong at ang kanyang anak na si Bin ay napakasaya. Si Bino, isang dalubhasa sa antas ng Grandmaster, na nakaupo sa bayan, halos tiyak na maaari nilang patayin at sampain na si Zhendong. Kahit na ang batang iyon ay may lakas ng isang kalahating hakbang na Grandmaster, siya ay isang piraso lamang ng basurahan sa harap ng isang Grandmaster. Hindi alam ni Zhendong na ang pamilyang Zhou ay nagpadala ng mamamatay tao mula sa Jingzhou hanggang sa Nanzhou City upang patayin siya. Sa sandaling ito, nakarating na si Zhendong sa silid ni Qingshan. Zhendong, bakit hindi ko narinig mula sa iyo sa mga araw na ito? Hindi ka masyadong mabuti. Si Qingshan ay sumimangot ng basta-basta at curly ang kanyang mga labi, agad na naramdaman na may mali. Nasugatan ka. Yeah. Sa oras na ito, si Zhendong ay hindi nagtago ng anuman at sinabi sa kanya ang katotohanan. Ilang araw na ang nakalilipas, naambush ako at nagdusa ng ilang mga minor na pinsala. Inilarawan ni Zhendong ang labanan sa buhay at kamatayan bilang isang minor na pinsala. Matapos may sigawa ang 5 elemento ng teknik, nadama niya na ang lahat ng mga meridian sa kanyang katawan ay pinalakas, at ang kanyang mga pinsala ay napabuti din ng 2 katlo. Isang araw pa lang at ako ay ganap na makakabawi. Sa kanyang sorpresa, nalaman ni Zhendong na mayroon talagang mga nakatagong master sa pamilya ng Ye. Si Zongjing Zhang, na nagturo sa kanya ng 5 elemento ng teknik, ay isa sa kanila. Bagaman nagsagawa lamang siya ng gamot at naisave ang buhay, alam ni Zhendong na ang lakas ni Zongjing ay ganap na pambihira. Ngayon, pupunta siya sa Jingzhou, kaya pinlano niyang magpaalam kay Qingshan ngayon. Qingshan, aalis na ako patungong Jingzhou. Matapos magatubiling sandali, sinabi ni Zhendong. Aalis ka. Nang marinig ito, bahagyang natigilan si Qingshan Shen. Nabuo mo ng maayos sa Nanzhou City, bakit mo nais na pumunta sa Jingzhou? Gusto mo bang bumuo sa isang malaking lungsod? Si Qingshan Shen ay tumingin kay Zhendong na mahal, pakiramdam na nag-aatubili na makibahagi sa kanya. Malumanay na inilagay ni Zhendong ang kanyang kamay sa balikat ni Qingshan Shen at ngumiti ng bahagya. Ang ngiti na ito ay natural at nagdulot ng mga ripple sa kanyang puso. Sa pagtingin sa kanyang kasintahan, alam ni Zhendong na sa pamamagitan lamang ng pagiging malakas ay maprotektahan siya. Ngayon na nasaktan niya ang pamilyang Zhou, kasama ang mga personalidad ni Xiong at Bin, tiyak na hindi nila ito pakakawalan. Sa makatuwid, hindi na siya maaaring manatili sa Nanzhou City. Kabanata 172. Ibunyag ang pagkakakilanlan. Hindi nais ni Zhendong na kasangkot ang iba. Kapag matatag na ako sa Jingzhou, pupuntahan kita at kukunin ka. Alam ni Zhendong na ang pinakamahusay na kurso ng pagkilos para sa ngayon ay iwanan si Qingshan Shen sa Nanzhou City. Pagkatapos, sa kauna-unahang pagkakataon, inihayag ni Zhendong ang kanyang pagkakakilanlan. Qingshan, maraming nangyari kamakailan, at sa wakas ay nalaman ko ang tungkol sa aking pagkakakilanlan. Ang pagbubunyag ng misteryo ng kanyang pagkakakilanlan ay hindi nagpapasaya sa kanya. Sa kabaligtaran, naramdaman ni Zhendong na ang pasanin sa kanyang mga balikat ay naging mabigat. Wala namang sinabi si Qingshan Shen, ngunit itinaas ang kanyang ulo at nakinig ng mabuti sa kanyang kwento. Palagi kong naisip na pagkatapos mamatay ang aking ama, ako ay isang ulila, at nasanay na ako sa pagkakakilanlan na iyon. Ngunit sa kompetisyon ng martial arts, ipinahayag ang aking pagkakakilanlan. Ako ay mula sa pamilya ng Ye. Pamilyang Ye. Aling pamilya Ye? Si Qingshan ay bahagyang natigilan at tiningnan si Zhendong na may nakakagulat na ekspresyon. Ilan ang mga pamilya na naruroon sa Jingzhou?
Si Jendong ay ngumiti ng bahagya, mamantong hininga ng marahan, at malumanay na sinabi, ang pamilya ng Ye, isa sa 8 sinaunang pamilyang martial arts sa Jingzhou. Ano? Ang pamilya mo? Tumingin si Chingshan sa kanya ng isang napakanakakagulat na ekspresyon. Ang pamilya ng Ye sa Jingzhou ay isa sa 8 sinaunang pamilyang martial arts at may napakalakas na kapangyarihan. Ang Shen Group ay wala kumpara sa pamilya ng Ye. Sa harap ng pamilya ng Ye, ang pangkat ng Shen ay tulad ng isang maliit na ant. Well, hindi ko inaasahan na mula sa pamilya ng Ye. Si Jendong ay nakaramdam din ng emosyonal. Bago, siya ay isang ulila lamang, ngunit ngayon siya ay naging isang miyembro ng pamilya ng Ye. Ito ay mahusay. Dapat kang maging isang inapo ng linya ng collateral ng pamilya ng Ye. Napakaganda na. Sa opinyon ni Chingshan, kung ito ay ang direktang linya o linya ng collateral, hanggat ang isa ay isang miyembro ng pamilya ng Ye, ang kanilang katayuan sa Jingzhou ay napakataas. Hindi, ako ay mula sa direktang linya. Ang aking ama ang panganay na anak ng pamilya ng Ye. Si Jendong ay hindi nagtago ng anuman at inihayag ang kanyang background. Ano? Ang panganay na anak ng pamilya ng Ye. Pagkatapos, ikaw. Ang panganay na apo ng pamilya ng Ye. Ang mga salita ni Chingshan ay nagambala sa buntong hininga ni Jendong, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang napakakomplikadong ekspresyon. Oo, ako ang panganay na anak at apo ng pamilya ng Ye. Sa katunayan, nais ni Jendong na siya ay miyembro lamang ng linya ng collateral, upang maiwasan niya ang maraming hindi kinakailangang problema. Ang pamagat ng panganay na anak at apo ay talagang nakasisilaw. Nag-usap sina Jendong at Chingshan hanggang sa huli na sa araw na iyon. Alam din ni Chingshan na kung nanatili siya sa tabi ni Jendong ngayon, hindi lamang ito mapanganib, ngunit makagambala din ito sa kanya sa pag-atake ng kaaway. Kaya't si Chingshan Shen ay gumawa ng isang desisyon, na maghintay para sa kanya sa Nanzhou City. Chingshan, mayroon akong isang hanay ng mga diskarte sa martial arts upang turuan ka. Hindi ko alam kung matututunan mo ito. Alam ni Jendong na si Chingshan ay mahina ngayon, at ang mga set ng mga diskarte sa puso ni Zongjing Zhang ay napaka-misteryoso. Pinlano niyang hayaang subukan ito ni Chingshan. Kung mayroon talaga siyang talento para dito, maaari rin siyang maglakad sa landas ng paglilinang ng martial arts. Kapag siya ay naging isang martial arts practitioner, ang kanyang kakayahang protektahan ang kanyang sarili ay lubos na tataas. Nakahinga si Jendong. Mahusay. Matagal nang nais ni Chingshan na magsagawa ng martial arts, ngunit hindi pa siya nakakita ng isang angkop na guro. Well, Chingshan, makinig ng mabuti. Shen Kun Wuji, Tian Djfa, Yin Yang Liang Yi, Ryu Jiaorong, Shui Wo Jiji, Ryu Ruso, si Ji Geng Dai. Ang mantra ng martial arts technique na itinuro sa kanya ni Zongjing Zhang ay napakasimple, nakabilang sa mahiwagang antas ng martial arts. Gayunpaman, ang mga nakatagong misteryo sa loob nito ay lubos na malalim at mahiwaga. Well, babalik ako at subukan ito. Tumango si Chingshan, hindi masyadong nauunawaan. Kapag nagpapatatag ako sa Jingzhou, babalik ako sa Nanzhou City upang kunin ka. Matapos ang isang matamis na oras na magkasama, alam ni Jendong na huli na at kailangan niyang bumalik sa kanyang ikatlong tiyuhin na si Shanfeng upang ipagpatuloy ang kanyang pagbawi. Ito ay isang silid ng kasanayan na ang kanyang ikatlong tiyuhin ay espesyal na inayos para sa kanya. Ang hangin sa loob ay natatanging malinaw at angkop para sa tahimik na pagmumuni-muni. Jendong. Ang paglalakbay na ito sa Jingzhou ay nakalaan upang maging mapanganib. Kahit na ang aking lakas ay medyo malakas, sa pamilya ng Ye, ang aking lakas ay maaari lamang isaalang-alang na average. Ang kanyang pangatlong tiyuhin ay nagsalita ng delikado, labis na nag-aalala tungkol sa kanyang malubhang pinsala. Tumango si Jendong, na nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Sa pamilya ng Ye, maraming makapangyarihang martial artist. Kung ang isang salungatan ay magaganap, kahit na ang kanyang ikatlong tiyuhin ay namagitan, maaaring hindi niya maprotektahan siya. Nakikita ng mabait na mukha ng kanyang ikatlong tiyuhin na si Shanfeng, ngumiti si Jendong at sinabing, huwag kang mag-alala, pangatlong tiyuhin, magsusumikap ako. Well, ang pagsisikap ay hindi sapat. Ngayon mayroon kang paraan ng puso at malakas na lakas ng panloob, ngunit hindi iyon sapat. Ngayon, tuturuan kita ng isang hanay ng mga pangunahing pamamaraan ng palad ng ating pamilya. Biglang tumaas ang momentum ni Shanfeng nang magsalita siya. Ang isang napakalakas na presyon na ginawa ni Jendong ay medyo hindi makahinga. Napakalakas. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ni Jendong ang kanyang ikatlong tiyuhin na naglabas ng isang malakas na aura. Mula sa aura ng kanyang tiyuhin, ang kanyang lakas ay marahil ay nasa antas ng isang Grandmaster. Ito ay mas malakas kaysa kay Xiongzhou.
Hindi nakakagulat na si Xiong ay hindi naglakas loob na makipaglaban sa kanyang ikatlong Uncle Shanfeng sa martial arts competition. Ito ay lumiliko na hindi siya maaaring manalo. Sa pag-iisip nito, ngumiti si Zhendong. Zhendong, bigyang pansin. Ang pangunahing mga diskarte sa palad ng pamilya ng Ye ay napakasimple. Gumamit ng panloob na lakas upang ion ang iyong palad sa isang matalim na gilid, at pagkatapos ay gamitin ang iyong chi upang salakayin ang kaaway na may pinakamalaking puwersa. Ang pangunahing pamamaraan ng palad na ito ay ang paggamit ng panloob na lakas upang salakayin ang kaaway sa pamamagitan ng mga diskarte sa palma. Kita ko. Biglang natanto ni Zhendong. Naisip niya na ang pamamaraan ng palad ni Qing Ye ay napakamatalino at makapangyarihan, ngunit ngayon ay naintindihan niya na pinalakas ito ng panloob na lakas. Sa mga tuntunin ng talento ng martial arts, si Zhendong ay may pambihirang talento. Matapos mapanood si Shanfeng ay nagpapakita ng pamamaraan ng isang beses, naintindihan niya ito kaagad. At dahil nalaman niya ang 5 elemento ng teknik na itinuro ni Zongjing Zhang, naramdaman niya na hindi siya maaaring magkamali sa pag-aaral ng anuman. Kahit na ang kanyang kakayahang maunawaan ang martial arts ay pinahusay. Sa isip ni Zhendong, ang proseso ng pagpapatupad ni Shanfeng ng pangunahing pamamaraan ng kamao ng pamilya ng Ye ay patuloy na nag-echoang. Uncle Shanfeng, hayaan mo akong magsagawa ng isang suntok at makikita mo kung kumusta ako. Huminga ng malalim si Zhendong at, batay sa kanyang sariling pag-unawa, nagsagawa ng isang suntok patungo sa kortina sa malayo, kasunod ng postura ng suntok ni Uncle Shanfeng. Kabanata 173. Sulat ni Uncle Shanfeng. Sa pamamagitan ng isang palma sa hangin, ang mga kurtina ay inalog na parang biglang hinaipa ng isang malakas na hangin. Nang makita ang eksenang ito, hindi nasisiyahan si Zhendong. Hindi, siya ay medyo kalawang na ngayon lamang at naipalabas lamang ng 1/10 ng kanyang lakas. Ano ang mali? Ngunit sa sandaling ito, si Shanfeng na nakatayo sa tabi niya ay biglang sumigaw sa sorpresa. Ang kanyang ekspresyon ay medyo matigas, na parang hindi pa siya nakuhang muli mula sa pagkabigla. Ano ang mali, Uncle Shanfeng? Nakikita ng nagulat na hitsura ni Shanfeng, tinakpan ni Zhendong ang kanyang ulo, na iniisip na baka nabigo niya ang kanyang tiyuhin kung hindi siya gumanap ng maayos. Ang palm strike na ginawa mo lang ay hindi ang pangunahing pamamaraan ng palad na itinuro ko lang sa iyo. Talaga. Ngunit ginawa ko lang ito ayon sa itinuro mo sa akin, Uncle Shanfeng. Kinamot ni Zhendong ang kanyang ulo, mukhang isang bata na may nagawa na mali. Medyo nalilito din siya. Malinaw niyang ginamit ang pamamaraan ng palma na itinuro sa kanya ng kanyang tiyuhin, paano hindi ito ang pangunahing pamamaraan ng kamao ng pamilya ng Ye. Si Zhendong ay nagkibit balikat, nakatingin sa kanyang tiyuhin. Ang palm strike na ginawa mo lamang ay ang intermediate palm technique ng ating pamilya. Karaniwan, pagkatapos lamang ng 10 taon ng pag-aaral ng pangunahing pamamaraan ng palma ay maaaring malaman ng isang intermediate na pamamaraan ng palma. Sa puntong ito, tiningnan ni Shanfeng ang kanyang pamangkin tulad ng isang halimaw. Kahit na ikaw ay isang henyo, aabutin ng hindi bababa sa 2 taon upang makabisado ang pangunahing pamamaraan ng palad ng pamilya ng Ye. Ngunit ang kanyang pamangkin ay napanood lamang sa kanya na gawin ito at natutunan ito. Ito ay medyo hindi makapaniwala. At ang pinakamahalaga, ang welga ng palad na ito ay hindi kahit isang pangunahing pamamaraan, ngunit isang mid-level na pamamaraan mula sa pamilya ng Ye. Mid-level technique. Si Zhendong ay tumagilid sa kanyang ulo, hindi alam kung paano niya nagawa ang isang mid-level na pamamaraan. Oo, ito ay isang mid-level na pamamaraan na nagmula sa pangunahing pamamaraan. Inisip na ni Shanfeng sa puntong ito. Ang kanyang pamangkin ay isang henyo. Zhendong, gaano karaming panloob na enerhiya ang ginamit mo ngayon? Karami. Si Zhendong ay malapit nang sabihin ng 10, ngunit naisip niya ito at napagtanto na mabilis niyang naabutan ang pamamaraan dahil sa 5 elemento ng elemento. Natatakot siyang takutin ang kanyang tiyuhin, kaya naisip niya sandali at sumagot, Uncle, ginamit ko ang 7/10 ng aking lakas para sa palma na iyon ngayon. Ano? 7/10? Napakalakas nito. Kung gumamit ka ng 10/10 ng iyong lakas, marahil ay mas malakas ito kaysa sa aking advanced na pamamaraan. Sa sandaling iyon, namangha si Shanfeng. Hindi ko naisip na ang aking kuya ay mangganganak ng isang sobrang henyo. Sa sandaling ito, si Shanfeng ay nasa sabik na ang luha ay dumula sa kanyang mukha. Elder brother, dapat kang maging masaya na makita na ang iyong anak ay isang walang kapantay na henyo. Ano ang dapat na maging isang aralin sa martial arts ay naging isang nostalgia na pagtitipon. Wala nang pakialam si Shanfeng tungkol sa kanyang dignidad at sumigaw ng malakas. Elder brother.
Huwag kang mag-alala, siguradong sanayin ko si Jendong at gawin siyang isang top-notch master sa Jingzhou. Sa araw na ito, ginugol ito sa nostalgia kasama si Shanpeng, na nagsabi ng maraming mga kwento tungkol sa kanyang ama at sa kanyang pagkabata. Sa oras na iyon, ang matanda ay bata pa at naging pinuno lamang ng pamilyang Ye. Maraming mga bagay na kailangang alagaan sa kanya. Ang kanyang mga anak na lalaki ay pinangalagaan ng mga matatanda at kaitiwala. Si Shanfeng ay binubuli ng kanyang pangalawang kapatid at iba pang mga kapantay mula sa mga sanga ng collateral mula pa noong bata pa siya, at ang kanyang panganay na kapatid lamang ang handang tumayo at tulungan siyang palayasin sila. May utang siya sa lahat ng mayroon siya ngayon sa pangangalaga ng kanyang panganay na kapatid. Sa gabi, nagkaroon sila ng isang simpleng pagkain at bumalik sa kani-kanilang mga silid. Bumalik sa kanyang silid, sinimulan niyang alalahanin ang pamamaraan ng palad na itinuro sa kanya ng kanyang ikatlong tiyuhin. Kung ginamit niya talaga ang lahat ng kanyang lakas upang hampasin ang palad na ito, marahil ay mas malakas ito kaysa sa mga advanced na pamamaraan ng palma na nabanggit ng kanyang tiyuhin. Nadama ni Jendong na mula nang malaman niya ang 5 elemento na pamamaraan na itinuro ni Zhong Jingzhang, madali niyang matutunan. Bukod dito, mayroon siyang isang bagong pag-unawa sa nabagong nawawala na kamao ng dragon, at ang kanyang pag-unawa sa kakanyahan ng martial arts ay lumalim. Hindi lamang ang pamamaraan ng kamao, kundi pati na rin ang mga nawawalang hakbang ay may bagong pag-unawa. Ang epekto ng paggamit nito ay tila tulad ng kasanayan sa magaan sa mga drama sa TV. Alam ni Jendong na hindi ito ang kasanayan sa magaan, ngunit ang kanyang liksi ay bumuti muli. Pagkatapos ng lahat, sa mundo ng martial arts, ang bilis lamang ang maaaring pagtagumpayan ang kapangyarihan. Kinaumagahan, ang kanyang ikatlong tiyuhin ay hindi dumating, at ang kanyang anak na babae na si Qing Jiebei ay dumating sa halip. Nais ng iyong ikatlong tiyuhin na pumunta ka sa Southern City Black Market. Si Qing Jiebei ay nanatiling walang ekspresyon tulad ng dati. Mula sa pagkabata, nakatanggap siya ng espesyal na pagsasanay mula sa kanyang Uncle Shanpeng, na naging malamig sa kanya sa pagkatao. Nakikita ulit ni Jendong, ang mga mata ni Qing Jiebei ay paminsan-minsan ay nag-flick ng isang hitsura ng pag-aalinlangan pagkatapos ice-scan ang kanyang katawan. Ang taong ito ay sobrang nasugatan, ngunit mabilis siyang nakabawi. At ang kanyang espiritu ay mas mahusay kaysa sa dati. Tumingin si Qing Jiebei sa kanya tulad ng isang halimaw. Southern Black Market. Si Jendong ay bahagyang natigilan nang marinig niya ang mga salita ni Qing Jiebei. Naaalala ko na sinabi ng aking tiyuhin na pupunta siya rito ngayon upang sabihin sa akin ang tungkol sa iba pang mga pangunahing pamilya sa Jingzhou. Bakit siya nagpunta sa Southern Black Market? Medyo kakaiba si Jendong. Si Qing Jiebei, sa kabilang banda, ay nanatiling walang ekspresyon at ibinigay sa kanya ng direkta ang isang sobra. Binuksan ni Jendong ang sobra at nakita ang ilang mga salita na nakasulat dito, kilalanin sa Southern Black Market, Shanpeng Ye. Ang pagsulat ay malakas at malakas, malinaw na isinulat ng isang tao na may with strong internal strength. Umiling-iling si Jendong at sinabing may pagkabagot, ang aking tiyuhin ay talagang isang bagay. Maaari lang siyang tumawag sa telepono, ngunit kailangan niyang magsulat ng isang sulat. Umiling-iling ang kanyang ulo, hindi masyadong naisip ni Jendong ang tungkol dito. My foster father is like that. Dumating siya at nagmamadali, iniwan ang liham na ito at pagkatapos ay umalis. Matapos ang pagsasalita ni Qing Jiebei, naghanda siyang umalis, ngunit pinigilan ni Jendong. Ano? Hindi ba itinuro sa iyo ng tiyuhin mo ang liham na ito? Si Jendong ay may pakiramdam na ang isang bagay ay hindi tama. May masamang pakiramdam siya sa kanyang puso. Siyempre hindi. Kung sinabi lang ito ni Uncle Shanpeng, kakailanganin pa ba niyang magsulat ng liham? Binigyan ni Qing Jiebei si Jendong ng medyo hindi nagsasalita. Hehe, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ibig kong sabihin. Tingnan ang sulat kamay sa tuktok, ito ba ay sulat kamay ni Uncle Shanpeng? Jendong chuckled, pakiramdam medyo kakaiba sa kanyang puso. Naririnig ito, sumimangot si Qing Jiebei at maingat na tumingin, na nagsasabing, dapat. Medyo hindi rin siya sigurado. Ang sulat kamay ay halos kapareho, kaya hindi ito dapat mali. Ano ang ibig mong sabihin dapat? Umiling-iling si Jendong. Ano man, totoo man o hindi, kailangan pa rin niyang pumunta at tingnan. Ang Southern Black Market ay talagang isang open-air market, na katulad ng isang anti-gang lungsod, na may maraming kayamanan at isang malaking bilang ng mga fakes. Ito ay isang lugar kung saan pinagsama ang mga dragon at isda, at maraming mga martial artist ang nagnanais na pumunta doon upang makahanap ng ilang mga kayamanan. Marami ring martial artist na nagnanais na bumili ng mga kayamanan doon. Kaya marami pa ring tao doon.
Hiniling sa kanya ni Uncle Shanpeng na magkita doon, kaya dapat mayroong ilang magagandang kayamanan. Kabanata 174. Meteor Feast. Inilagay ni Jendong ang liham ng diretso sa mesa at naghanda na pumunta sa itim na merkado sa Nanzhou. Habang siya ay aalis na, napansin niya na si Qing Jiebai ay nakatayo pa rin doon, nakatingin. Miss Bai, hindi ka ba sasama sa akin? Sinabi ni Jendong na kalahati biro, na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Si Qing Jiebai ay medyo walang malasakit at nagsalita ng kaunti, kaya't mainip na lumabas sa kanya. Si Jendong ay nagtanong lamang ng simbolikong. Hindi interesado. Qing Jie snorted basta, tumalikod ang ulo, at hindi siya pinansin. Si Jendong ay gumawa ng mukha sa kanya at umalis sa silid. Sa kanyang oras sa Nanzhou City, marami siyang naranasan, at medyo nagbago ang kanyang dating malamig na pamumulaklak. Ang pag-alam sa kanyang pagkakakilanlan, kasabay ng kanyang pag-aalala at pananabik kay Qing Shenshen, na naging mabigat ang kanyang pasanin. Ang itim na merkado sa Nanzhou ay hindi malayo sa tirahan ni Uncle Shanpeng, mga 6 o 7 milya lamang ang layo. Si Jendong ay hindi sumakay ng taxi, ngunit mabilis na lumakad, na dumaan sa isang saradong lugar ng konstruksyon. Ang kanyang mga hakbang ay napakagaan, at mabilis siyang kumilos, tinulungan ng 5 elemento na itinuro sa kanya ni Zhong Jingzhang, ang kanyang mga paggalaw ay nagiging mas pino. Ang 5 elemento na pamamaraan na ito ay talagang isang bagay, nagtataka ako kung ilan ang matututunan ni Cheng Shen mula rito. Hindi sinasadya, naisip ni Jendong ang kanyang kasintahan. Hindi niya alam kung mahawakan niya ang kahirapan at maging isang martial artist. Habang nagmumuni-muni siya, isang biglaang pagbagsak ng hangin sa paligid niya, at ang mga dahon ay pinasabog ng hangin, na nakakalat sa mga lugar ng pagkasira ng site ng konstruksyon. Ang isang hindi pa nakikita na aura ay mabilis na lumusot sa kanya. Nararamdaman ng puot, si Jendong ay sumimangot ng bahagya. Ito ay isang uri ng aura kahit na mas malakas kaysa kay Xiongzhou. Naramdaman ni Jendong na nahaharap siya sa isang kakilakilabot na kaaway, kaya huminto siya at ipinagpalagay ang isang nagtatanggol na postura. Hahaha. Tulad ng inaasahan ng taong lumpo kay Xiongzhou at ang kanyang anak, mayroon ka talagang ilang mga kasanayan. Ang tinig ay matalim at hindi likas. Si Jendong ay sumimangot ng bahagya at tumingin sa mapagkukunan ng tinig. Isang tao sa isang asul na balabal at mahabang shirt ang nakatayo sa likuran niya, na ang kanyang mga braso ay nakatiklop sa kanyang dibdib. Hindi alam ni Jendong kung kailan siya lumitaw. Ni hindi niya naramdaman ang pagkakaroon niya. Kung hindi ito para sa kanyang makapangyarihang aura, mahirap makita ang kanyang pag-iral. Sino ka? Mula sa mga salita ng lalaki, nahulaan ni Jendong na dapat siyang magkaroon ng isang malapit na relasyon kay Xiongzhou. Kakaiba, paano niya nalaman na pupunta ako rito? Sa pagtingin sa malamig na ngiti ng lalaki, biglang natanto ni Jendong. Hindi, may mali sa liham na iyon. Hindi nakakagulat na laging may masamang pakiramdam siya noong masaya siya. Tila tama ang kanyang intuition. Ang liham na iyon ay hindi isinulat ng kanyang tiyuhin. Ang pangalan ko ay Bino Chen. Ako ang representante na tagapamahala ng bahay ng bantay ng pamilya ng Zhou. Napakalamig ng boses ni Bino, na ginagawang nanginginig ang mga tao. Deputy Manager ng guardhouse. Anong uri ng posisyon iyon? Maingat na tiningnan ni Jendong si Bino. Siya ay may tatsulok na mga mata, isang baluktot na ilong, at isang 1-inch scar sa kanyang mukha. Siya ay parang isang walang awa na tao, at ang kanyang pagpapataw na paraan ay malinaw na hindi siya ordinaryong tao. Alam ni Jendong na hindi siya malamang na lumabas mula sa buhay na ito. Patuloy niyang pinakilos ang kanyang panloob na enerhiya, handa ng pag-atake o tumakas sa anumang sandali. Walang saysay na makipag-usap sa iyo. Patay ka pa rin. Ibigay mo ang ulo mo upang makumplito ko ang aking misyon. Sinabi ni Bino, at pagkatapos ay nakulong kay Jendong na may isang lumulutang at ethereal na kilusan. Ang kanyang bilis ay hindi makita ng mabilis, ngunit sa katotohanan, ito ay hindi kapani-pani walang mabilis na pakabilis na nagdulot ito ng pagkaantala sa pangitain ni Jendong. Isang malakas na aura ang biglang lumitaw sa harap ni Jendong, at bago siya magreaksyon, nakaramdam siya ng isang marahas na pag-atake sa kanyang kaliwang balikat. Ipinadala siya na lumilipad sa himpapawid, ang kanyang katawan ay hindi makakasunod sa bilis ng pag-atake. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ni Jendong na may gumagalaw ng napakabilis. Siya ay ganap na hindi makasabay sa bilis ni Bino, at kung gumamit si Bino ng isang nakatagong sandata, hindi alam ni Jendong kung paano siya namatay. Nagawa ni Jendong na patatagin ang kanyang sarili sa kalagitnaan ng hangin, tinitiis ang matinding sakit, at lumapag sa lupa sa isang napaka-awkward na posisyon. Hindi siya natamba, ngunit mas mukhang mas awkward siya kaysa sa kung mayroon siya.
Hindi ka masama, bata. Talagang pinamamahalaang mong mapaglabanan ang aking makalangit na formula ng kamao. Bulalas ni Bino. Ang kamao ni Bino ay isa sa pinakakatangi-tanging martial arts sa pamilyang Zhou, na may napakabilis na bilis at mabisang pag-atake ng kapangyarihan. Hindi niya inaasahan na ang maliit na brat na ito ay maaaring aktwal na kumuha ng kanyang punch head-on. At parang hindi siya malubhang nasaktan. Malamig ang mga mata ni Bino, at lumakas ang kanyang nakamamatay na hangarin. Sa isang malamig na snort, naghahanda na siya para sa kanyang susunod na pag-atake. Tianfang Fist. Mukhang medyo tulad ng Comet Fist. Matapos maglanding sa isang napahiya na paraan, sinubukan ni Zhendong na alalahanin ang proseso ngayon. Kahit na ang pag-atake ni Bino ay hindi nakamamatay, ito ay masyadong matalim. Nagulat si Zhendong nang makita na ang kanyang pagtatanggol ay napabuti mula noong natutunan niya ang 5 elemento ng teknik. Kung ito ay nauna, hindi niya magagawang kunin ang pag-atake ni Bino. Ngayon, kahit na siya ay bahagyang nasugatan, ito ay isang menor na pinsala at hindi siya malubhang nasaktan. Bukod dito, ang menor na pinsala na ito ay mabilis na gumaling sa loob ng kanyang katawan. Ito ay masyadong kamangha-manghang. Si Zhendong ay nasisiyahan, at ang pakiramdam ng krisis na naramdaman niya ng kaunti. Gayunpaman, ang mga paggalaw ni Bino ay napakabilis lamang. Maingat niyang naalala sa kanyang isipan, paano ito ginawa ng taong ito. Ang ganitong mabilis na paggalaw at matalim na pag-atake, maaari ba itong maging lakas ng isang Grandmaster? Si Zhendong ay isang kalahating hakbang na Grandmaster lamang, kaya hindi niya alam kung gaano kalakas ang lakas ng isang Grandmaster. Marahil ang taong ito na nagngangalang Bino Chen ay talagang isang Grandmaster level master. Sa sandaling naisip niya ang tungkol sa pagkakataon na labanan laban sa isang dalubhasa sa antas ng master, ang bibig ni Zhendong ay bahagyang hubog paitaas, na naghahayag ng isang nakangiting ngiti. Napakakaunting pagkakataon niya na makisali sa aktwal na labanan sa mga eksperto, lalo na sa mga labanan sa buhay at kamatayan, na kahit na mas mahirap. Lamang sa mga labanan sa buhay at kamatayan ay maaaring magkaroon ng kakayahan ng isang tao na maging pinakamalakas. Mapanganib ito, ngunit isang pagkakataon din. Isang pagkakataon na mabilis na mapabuti ang kanyang sariling lakas. Ang Pegasus Meteor Feast. Ha, napanood mo na ba ang maraming mga karton? Si Bino ay bahagyang napaatras nang marinig niya ito. Maingat niyang sinuri ang binata sa harap niya at hindi nadarama ang anumang malakas na aura mula sa kanya. Gayunpaman, dapat ay mayroon siyang ilang mga pambihirang katangian upang makatiis sa kanyang suntok. Kung hindi man, paano si Xiongzhou, isang kalahating hakbang na master, ay nahulog sa kanyang mga kamay. Si Bino ay hindi isang walang ingat na tao at may masigasig at maingat na pag-iisip. Alam niya na ang mabangong binata na ito sa harap niya ay hindi madaling makitungo tulad ng naisip niya. Kabanata 175. Ang batang ito ay hindi maaaring mapanatili. Hehe. Pegasus Meteor Feast, Fart Chain. Sinabi ni Zhendong na may isang smirk, pagkatapos ay kumuha ng isang nagtatanggol na tindig. Ngayon lang, ang iyong suntok ay talagang mabilis. Sa iyong lakas, hindi na kailangang maging isang laki para sa pamilyang Zhou. Nagsalita si Zhendong ng katotohanan. Bagaman malakas ang pamilyang Zhou, si Bino Chen ay marahil ay nasa antas ng isang Grandmaster, at hindi na kailangang ibenta ang kanyang sarili sa pamilyang Zhou. Sa kanyang lakas, madali niyang mangibabaw ang isang maliit na angkan. Ano ang alam mo, bata? Si Bino ay nag-snort muli, ang kanyang mga mata ay napuno ng disdain. Ang pamilyang Zhou ay mabait sa akin. Hindi ako magiging isang mataas na antas ng Grandmaster nang walang pagsasanay sa matandang master. Ako, si Bino Chen, ako ay isang miyembro ng pamilyang Zhou. Ikaw ay isang multo ng pamilyang Zhou. Huwag sayangin ang iyong hininga sa susunod, lumapit sa akin sa iyong buhay. Si Bino ay hindi mapapalit ng mga salita ni Zhendong. Malabo ang kanyang figure at sa susunod na segundo, nasa harap na siya ni Zhendong. Ang kanyang bilis ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Kaya mabilis na ang kanyang mga yapak ay hindi makikita ng malinaw. Zhendong squinted ang kanyang mga mata, maingat na nanunood. Sa oras na ito, nakaramdam siya ng isang pamilyar na lasa sa mga yapak ni Bino Chen. Ito ang hakbang na phantom ng pamilya ng Zhou. Oo, ito ay ang parehong hakbang na ginamit ni Xiongzhou. Sa oras na iyon, naisip niya na ang hakbang na ito ay napakalakas at napabuti pa ito. Ngunit ang hakbang ni Xiongzhou ay malinaw na hindi misteryoso tulad ni Bino, at sa mga tuntunin ng bilis, ang dalawa ay hindi maihahambing sa lahat. Si Bino ay napakabilis na imposibleng makita siyang malinaw na may hubad na mata. Gayunpaman, hindi niya mailalabas ang mailap na gawaing gawa ni Bino, ngunit naalala niya ng malinaw ang yapak ni Xiongzhou.
Ang mga subtleties nito ay walang katapusang, ngunit ang kakanyahan ay nanatiling pareho. Sa sandaling ito, ang yapik ni Xiongzhou ay naglaro pabalik sa isip ni Zhendong. Subconsciously, siya ay umiwas. Umatras si Zhendong, at ginamit niya ang kanyang sariling bagong nilikha na yapak, na kung saan ay isa ring mailap na yapak. Sa isang sulyap ng isang mata, si Bino ay lumitaw sa lugar kung saan naroroon si Zhendong, ngunit ang kanyang suntok ay hindi nakuha. Ano? Ang mukha ni Bino ay nagpakita ng isang pagpapahayag ng kawalan ng paniniwala nang makita niya ang kanyang suntok na di tumama. Paano ito posible? Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas para sa suntok na iyon, ngunit ito ay naiwasan ng batang ito. Bukod dito, ang batang ito ay gumamit ng hindi kanais-nais na yapak upang maiiwasan ito. Alam mo talaga ang hindi kanais-nais na footwork ng pamilya ng Zhou. Ang malamig na mga mata ni Bino Chen ay sumabog sa isang hitsura ng pag-aalinlangan. Paano malalaman ng taong ito ang hindi kanais-nais na yapak ng pamilya ng Zhou? Ang mailap na footwork ng pamilya ng Zhou ay isang lihim na pamamaraan na ang mga miyembro ng pamilya ng Zhou at ang mga gwardya ng pamilya ng Zhou ay maaaring malaman. Paano ito malalaman ng bata at mabangong bata sa harap niya? Sino ang nagsabing ang mailap na yapak ay kabilang sa iyong pamilya Zhou? Si Zhendong ay ngumiti ng bahagya, mukhang walang malasakit, ngunit nasisiyahan na siya sa kanyang puso. Siya ay umiwas lamang na may isang try it and see sa loobin. Sa hindi inaasahan, nahulaan niya ito ng tama. Sa sandaling ito, tunay na naintindihan niya ang kakanyahan ng mga hakbang sa phantom ng pamilya ng Zhou. Ang mas mabilis na bilis, mas katangi tangi ang mga hakbang sa multo. Biglang natanto ni Zhendong. Sa isang sitwasyon na nagbabanta sa buhay, naintindihan niya ang pangwakas na kakanyahan ng mga hakbang sa multo. Ngunit ang iyong mga hakbang sa multo ay nasa pinakamababang antas lamang ng pamilyang Zhou, huwag masyadong masaya. Si Bino ay naging mas seryoso. Ang hangarin ng pagpatay sa kanyang katawan ay patuloy na kumalat sa paligid. Ang kanyang mga mata ay naging lalong makasalanan. Sa sandaling ito, ang kanyang nakamamatay na hangarin ay lumakas. Ang taong ito ay napakakaiba, hindi maaaring hayaan siyang mabuhay. Orihinal na, si Bino ay napakasaya na pamunuan ang misyon na ito. Dahil sa pagpunta sa Nanzhou City, maaari siyang magnanakaw ng ilang kayamanan mula sa mga karaniwang tao. Sa loob ng maraming taon, si Xiongzhou at ang kanyang anak ay mayroon ding maraming mga industriya sa Nanzhou City, at marami siyang makikinabang sa misyon na ito. Ngunit hindi niya inaasahan na ang misyon na ito ay hindi magiging madali. Ang tao sa harap niya ay talagang alam kung paano gamitin ang mga hakbang ng phantom ng pamilya ng Zhou. Pinakamahalaga, ito ay mas katangi tangi kaysa sa ginamit ni Xiongzhou at ng kanyang mga tauhan. Ang taong ito ay hindi dapat payagan na mabuhay. Ang taong ito ay napakabata, at ang kanyang talento ay napakalaki. Kung pinahihintulutan siyang malayang umunlad, tiyak na siya ay magiging isang malaking banta sa hinaharap. Sa makatuwid, dapat tulungan ni Bino ang pamilyang Zhou at patayin ang taong ito upang maalis ang mga problema sa hinaharap. Ganito ba? Kung gayon bakit hindi ako tinamaan ng mga hakbang sa advanced na phantom ngayon? Matapos maunawaan ang totoong kakanyahan ng mga hakbang sa multo, si Zhendong ay hindi kinakabahan tulad ng dati. Dahil pareho silang gumagamit ng mga hakbang sa multo, lahat ito ay bumaba sa kung sino ang mas mabilis. Sa isip nito, ginamit ni Zhendong ang kanyang hakbang sa multo at agad na lumitaw ng 10 metro ang layo mula kay Bino. Ang kanyang bilis ay hindi kapani-paniwalang mabilis, at ang kanyang figure ay naging malabo. Halos magkapareho siya kay Bino, ngunit mas matikas. Ano? Mabilis kang bumuti. Hindi makapaniwala si Bino sa kanyang mga mata nang makita niya kung ano ang nangyari. Sa simula, si Zhendong ay hindi maaaring yumigtad. Ngunit sa kanyang ikalawang pag-atake, nagawa niyang gamitin ang kanyang hakbang sa multo upang maiwasan ito. At ngayon, ang kanyang hakbang sa multo ay halos kasing bilis ng kanyang bilis. Siya ay isang halimaw. Si Bino ay naging mas malamig ng mas malamig. Alam niya na kung hindi niya pinatay ang taong ito ngayon, magiging isang malaking problema siya sa hinaharap. Nag-iisip si Bino upang patayin siya. Talaga. Gumamit lang ako ng 50% ng lakas ko ngayon. Si Zhendong ay nag-chop, ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, na nagpapalabas ng isang maharlikang pag-uugali. Nagyabang ka lang. Naisip ni Bino na ang hakbang ng phantom ni Zhendong ay mas mabilis na sa kanyang sarili. Ginamit na niya ang lahat ng kanyang lakas, ngunit sinabi ng taong ito na gumamit lamang siya ng 50%. Nag-aapoy lang siya ng mainit na hangin. Si Bino ay natural na hindi naniniwala sa kanya. Hindi ako nagyabang. Sinabi ni Zhendong, at pagkatapos ay ginamit muli ang kanyang hakbang sa multo.
Sa oras na ito, ang kanyang bilis ay naging mas mabilis, halos 2 beses ng mas mabilis tulad ng dati. Sa isang sulyap ng isang mata, lumitaw siya sa likuran ni Bino. Himas. Nakakatakot. Nakakatakot. Nakikita ng eksenang ito, si Bino ay labis na nagulat. Ikaw. Ikaw. Laking gulat niya na hindi siya makapagsalita ng mahabang panahon. Ikaw ay tunay na isang halimaw. Hindi nakakagulat na sina Xiongzhou at Binzhou ay may kanang kamay na hindi pinaganya sa kanya. Ang lakas ng taong ito ay malayo sa simple dahil lumilitaw ito sa ibabaw. Maaari ba na naabot na niya ang antas ng isang Grandmaster? Sa katunayan, hindi alam ni Bino na si Zhendong ay wala sa antas ng isang Grandmaster. Nasa antas pa rin siya ng isang kalahating hakbang na Grandmaster, ngunit ang kanyang martial arts at footwork ay napabuti. Kung siya ay talagang nasa antas ng isang Grandmaster ngayon, ang kanyang yapok at martial arts ay mapapahusay ng higit sa 10 beses. Kaya paano kung ako o hindi? Ngayon mayroon kang dalawang pagpipilian. Isa, lumabas ka kaagad dito, at pangalawa, masunurin na idikit ang iyong ulo at hayaan akong patayin ka. Malamig na sinabi ni Zhendong. Ano? Nagmamalaki ka ng maliit na brat, sa palagay mo ay natatakot ako sa iyo. Sinabi ni Bino, at agad na naglabas ng isang malakas na presyon mula sa kanyang katawan. Isa rin akong master sa antas ng isang mataas na antas ng Grandmaster. Dapat ba akong matakot sa iyo? Kabanata 176. Angkop ka upang maging isang bricklayer. Ang presyon ay ginagawang hindi komportable si Zhendong. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa kalahating hakbang na antas ng Grandmaster, na kung saan ay isang buong kaharian na mas mababa kaysa kay Bino Chen. Ito ay isang hindi masusukat na agwat na maaaring hindi maabot ng ilang mga tao sa kanilang buhay. Sa sandaling natapos na si Bino, ginamit niya agad ang kanyang mga hakbang sa multo at sinalakay si Zhendong. Ang kanyang kamao na pamamaraan ay mabangis at makapangyarihan, na may isang whistling na tunog habang siya ay lumusot sa kanyang kamao patungo sa mukha ni Zhendong. Panganib. Naramdaman ni Zhendong ang panganib at alam na hindi niya makukuha ang suntok na ito. Hindi siya nagatubiling at tumalikod, iniiwasan ang pag-atake ni Chen Bin sa isang matalinong paglipat. Ngunit si Bino ay hindi nag-aaksaya ng anumang oras at agad na hinabol sa kanya, pag-atake at pagtatanggol sa mga lugar ng pagkasira ng site ng konstruksyon. Alam ni Zhendong na hindi niya ito matalo, kaya nakatuon lang siya sa pag-iwas sa kanyang mga pag-atake. Samantala, sa silid ni Uncle Shanpeng, si Qing Jiebai ay nasa isang tulala. Hindi niya alam kung anong uri ng magic ni Zhong Jingzhang ang ginamit, ngunit kahit papaano ay pinamamahalaang niyang pagalingin ang malubhang pinsala ni Zhendong sa isang napakaikling oras. At ang kanyang lakas ay lubos na tumaas, sa isang nakakatakot na antas. Paano niya ito nagawa? Nakita ni Qing Jiebai ang pagganap ni Zhendong sa martial arts tournament. Bagaman siya ay napakatalino at matalino, siya ay nasa antas lamang ng mahusay na pagiging perpekto ng elemental na kaharian sa pinakamahusay. Ngunit sa dulo, si Binzhou, na nasa rurok ng kaharian ng pagbabago, ay hindi inaasahang natalo. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Kung si Binzhou ay hindi natalo, alinman kina Qing Ye o Ransu, isa sa dalawa, ay hindi kailanman makakapasok sa tuktok na 5. Ang nakakagulat na si Qing Jiebai ang pinaka si Xiongzhou, na isang kalahating hakbang na Grandmaster, ay natalo din ni Zhendong sa parehong paraan, na medyo kahanga-hanga. Si Xiongzhou, ang pangalawang anak ng Zhou na si Yunpengzhou, ay talagang natalo sa kanya. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Pagkatapos ng lahat, ang isang kalahating hakbang na Grandmaster ay isang napakalakas na kaharian. Iniisip ni Qing Jiebai ang tungkol dito nang magbukas ang pintuan ng silid at si Shanpeng Ye ay lumakad gamit ang kanyang mga kamay sa likuran ng kanyang likuran, humuhumaling sa isang tono at mukhang napakasaya. Zhendong. Nandito si Uncle Shanpeng. Ngayon, pinlano niyang sabihin kay Zhendong ang tungkol sa 8 sinaunang pamilyang martial arts sa Jingzhou, kaya nasa mabuting kalagayan siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, natagpuan niya na wala si Zhendong, tanging si Qing Jiebai ang nakatayo doon sa isang labi. Ha! Nasaan si Zhendong? Tumingin si Shanpeng at hindi nakita ang anino ni Zhendong. Uncle, hindi ka ba pumunta sa Southern Black Market? Nang makita ang kanyang ama na kinakapatid dito, sumimangot din si Qing Jiebai at tiningnan siya ng may hinala. Southern Black Market? Ano ang mabuti tungkol sa sirang lugar na iyon? Wala ako doon, at hindi ko pa sinabi na pupunta ako doon. Sinabi ni Shanpeng sa pagkalito. Ano? Sa sandaling ito, narinig ni Qing Jiebai ang balitang ito at natigilan sa lugar, na parang sinaktan ng kidlat. Hindi siya makapaniwala. Ang liham na natanggap niya ay hindi isinulat ng kanyang ampon na ama pagkatapos ng lahat.
Mapahamak ito, naisip ko na ito ay mula sa iyo nang makita ko ito kaninang umaga, kaya ibinigay ko ito kay Jendong. Nawala na siya ngayon sa itim na merkado sa Nanzhou. Ipinaliwanag ni Qing Jiebei kung ano ang nangyari sa isang tuwid na paraan. Ano? Nang marinig ito, ang ngiti sa mukha ni Shanpeng ay nawala agad, at ang kanyang mga kilay ay kumupas. Kinuha niya ang liham at sinuri ito ng mabuti, nagiging mas nabigla habang tinitingnan niya ito. Ang sulat kamay ay talagang katulad ng sa akin. Ngunit, hindi ko ito isinulat. Ang utak ni Shanpeng ay nagtatrabaho sa mataas na bilis. Ito ay isang forged letter. Ang isang tao ay dapat na gumamit ng pamamaraang ito upang linlangan si Jendong sa pagpunta sa itim na merkado. Kailangan lamang ng pagtawid na inabando ng site ng konstruksyon upang makarating sa itim na merkado sa Nanzhou. Ang ibang partido ay dapat na sadyang pinangunahan siya doon. Sa pag-iisip nito, si Shanpeng ay hindi nag-atubiling at sinabi ng mahigpit, ang ibang partido ay dapat maging isang makapangyarihang tao. Qing Jia, huwag mo siyang sundan. Babalik ako at babalik. Bago tumugon si Qing Jiebei, nawala na si Uncle Shanpeng mula sa silid. Tumayo si Qing Jiebei doon na tulala, nakakaramdam ng pagkakasala at walang magawa. Kaya't ang sulat ay peke. Naalala ni Qing Jiebei na pinaghihinalaang ito ni Jendong, ngunit naisip niya na mula ito sa kanyang nag-aampon na ama, kaya responsable din siya. Nakaramdam siya ng kasalanan, ngunit wala siyang magagawa. Sa mga lugar ng pagkasira ng pabrika, si Jendong ay natakpan ng pawis. Hindi niya inaasahan na ang lakas ni Bino ay napakataas na kung saan napunta ang kanyang mga kamao, ang lahat ay nabawasan sa basurahan. Kung kukuha siya ng isa pang suntok, tiyak na madurog siya. Kasabay nito, nagpapasalamat din siya. Pagkatapos ng lahat, sa simula, si Bino ay walang pag-iingat at naisip na maaari niyang patayin siya ng ordinaryong lakas. Kung ginamit niya ang kanyang buong lakas mula sa simula, siya ay tatapusin ngayon. Kaya kung minsan, ang swerte ay napakahalaga din. Ang mga hakbang sa pamilyang Zhou ay mabuti sa lahat ng paraan, maliban na sila ay kumonsumo ng sobrang panloob na enerhiya. Sa loob lamang ng 3 maikling minuto, naramdaman niya na ang kanyang panloob na enerhiya ay halos maubos. Si Jendong ay natakpan sa pawis, at sa ilalim ng mabilis na pag-iwas, ang kanyang pawis ay nagbabad na sa kanyang damit. Siya ay kumonsumo ng maraming panloob na enerhiya, at si Bino ay hindi mas mahusay. Matapos ang 3 minuto ng paghabol, siya ay nakayakap ng mabigat. The more he fought, the more he was shocked, and the more he was shocked, the angrier he became. Ang mapahamak na brat na ito, talagang ginamit niya ang mga hakbang sa Phantom upang yumigtad, at wala siyang magawa sa kanya. Si Bino Chen ay may pakiramdam ng pagsuntok sa manipis na hangin. Ikaw brat, kung mayroon kang guts, huwag yumigtad. Galit na sinabi ni Bino, na panting na mabigat. Huwag kang yumigtad. Pagkatapos ay halika at patayin mo ako. Tumawa si Jendong nang marinig niya ito. Pinahinto niya ang kanyang mga yapak at inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod, na humihingal ng mabigat. Ang dalawa sa kanila ay halos 15 metro ang layo, kapwa hinihingal. Sa mabangis na labanan na ito, kumonsumo sila ng sobrang panloob na enerhiya at kailangang magpahinga. Ngunit bilang vice manager ng mga tagapag-alaga, ang iyong lakas ay talagang walang ipinagmamalaki. Tingnan ang lugar na ito, nasira na ito, at ngayon ay mas masahol ka na. Kahit na ang mga bricks ay nasira. Si Jendong ay humihinga para sa paghinga, na nagtuturo sa mga labi na nasira ng kanyang kamao. Sa palagay ko hindi ka napunta upang maging isang mamamatay tao. Gumagawa ka ng isang mahusay na bricklayer bagaman, nagsasave ng pera sa pagbili ng isang martilyo. Ikaw. Galit na si Bino Chen, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Jendong, naging mas galit pa siya. Susuntukin kita hanggang kamatayan. Agad na isinaaktibo ni Bino ang kanyang katawan at ginamit ang mga hakbang sa multo upang salakayin si Jendong na may dagendong. Sa oras na ito, ang kanyang bilis ay hindi matalim tulad ng dati, at ang kanyang paggalaw ay bumagal. Sa wakas, nakita ni Jendong ang kompletong yapak ng mga hakbang sa Phantom. Ito ay halos magkapareho sa isa na ginamit ni Xiongzhou. Ang pagkakaiba lamang ay ang mga hakbang ng Phantom ni Bin ay mas katangi-tangi at mas mabilis. Kabanata 177. Mystery Dragon Fist Max. Nagmadali si Bino Chen patungo kay Jendong kasama ang kanyang anino ng Phantom, ng malakas. Sa mga tagalabas, ang kanyang figure ay hindi pa mailap at mahirap matukoy ang kanyang posisyon. Ngunit sa mga mata ni Jendong, napakalinaw. Nahulaan pa niya ang susunod na posisyon na lilipat siya. Ang kamao ni Bino Chen ay mabangis tulad ng dati. Papatayin kita ng isang suntok. Halika at kunin ito. Sumisigaw ng malakas, ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay sa hangarin. Ang taong ito ay hindi maiiwan ng buhay.
Dapat siyang patayin ngayon. Kung saan nagpunta si Binochen, lumipad ang alikabok. Dumating siya sa harapan ni Jendong at walang pag-aatubili, sinuntok sa kanyang mukha. Ang suntok na ito ay mabilis at mabangis, ginagawa itong halos imposible para sa isang tao na yumigtad. Phantom Fist. Sa oras na ito, ginamit niya ang Phantom Fist ng pamilya ng Zhou. Ang pamamaraan na ito ay lubos na katangi-tangi. Lumikha ito ng 2 o 3 phantoms na may isang suntok lamang, na imposible na makilala kung alin ang tunay at alin ang peke. Nakikita ng eksenang ito, ang ngiti sa mukha ni Jendong ay unti-unting nawala. Kahit na si Binochen ay kumonsumo ng maraming panloob na enerhiya ngayon, siya ay master pa rin sa maliit na antas ng tagumpay. Ang suntok na ito ay hindi maaaring kunin. Kung siya ay tinamaan ng suntok na ito, tiyak na mamamatay siya. Alam ni Jendong na ang dapat niyang gawin ngayon ay pigilan pa rin. Walang ibang paraan. Sa pag-iisip nito, ginamit na niya ang kanyang hakbang na multo. Ang kanyang yapak sa paa ay napakakatangi-tangi, mailap. Ang malakas na suntok ni Binochen ay hindi pa rin tumama kay Jendong. Mapahamak ito. Kung mayroon kang guts, huwag tumakbo. Ang pagsuntok sa hangin, galit na galit si Bino, tumatalon pataas at pababa ng galit. Ang yapak ng bata na ito ay nagiging mas katangi-tangi, at hindi malaman ni Bino kung saan siya pupunta sa susunod. Nakakainis talaga. Hindi tatakbo. Gusto mo bang hampasin ako ng wala? Si Jendong ay huminga ng hininga, tumatawa bilang tugon. Sa kanyang opinyon, ang dalawa sa kanila ay nakikipaglaban tulad nito ay mag-aaksaya lamang ng kanilang panloob na lakas. Sa una, ang ideya ni Jendong ay simple, na kung saan ay ganap na ubusin ang panloob na lakas ni Bino. Ngunit pinaliit niya ang panloob na lakas ng isang Panginoon. Sa sitwasyong ito, kahit na ang panloob na lakas ni Jendong ay ganap na maubos, ang panloob na lakas ni Bino ay hindi maubos. Sa madaling salita, dahan-daang mamamatay siya. The day his internal strength was exhausted would be the day he died. Hindi, kailangan niyang makabuo ng isang plano. Ang utak ni Jendong ay nagtatrabaho sa mataas na bilis, na patuloy na nag-iisip ng mga diskarte. Itinatago niya ang kanyang lakas habang iniisip, hindi pinaplano na patuloy na umiwas. Ang Phantom Fist ng pamilya ng Zhou na sinamahan ng kanyang kamao ng dragon ay umunlad sa kasalukuyang kamao ng Phantom Dragon. Sa pagsasama sa kanyang pag-unawa sa 5 elemento, itinatag ni Jendong ang isang formula sa pag-iisip para sa 5 elemento ng sining, na nakatuon ang kanyang panloob na lakas sa kanyang kanang kamao. Pagkatapos, gumamit siya ng isang hakbang na multo upang direktang lumapit sa likuran ni Binochen. Nang walang pag-aatubili, sinuntok niya siya sa likuran. Si Binochen, na umaatake sa lahat, ay hindi inaasahan na si Jendong, na frantically tumakas, upang pumili upang makontra. Siya ay, pagkatapos ng lahat, isang dalubhasa sa antas ng Grandmaster, at sa unang sandali, natanto niya kung ano ang nangyayari. Kaya't tinipon niya ang kanyang panloob na enerhiya sa kanyang kanang kamao at itinapon ang isang Tianfang punch. Nagkita ang 2 kamao. Isang malaking tunog ang sumigaw. Ang misteryosong Dragon Fist ni Ye Jendong ay direktang bumangga sa kamao ni Binochen. Sa iglap ng banggaan, ang parehong mga lalaki ay ipinadala na lumilipad. Ano? Si Bino ay tulad ng isang saranggola na may isang sirang string, lumilipad at bumagsak ng labis sa lupa PT o 8 metro ang layo. Hindi naisip ni Bino na ang mga kasanayan sa boxing ng bata na ito ay napakaganda. Ang 2 kamao ay nagbangga, at hindi rin nakahihigit. Ito. Binuksan ni Binochen ang kanyang bibig ng malapad, hindi na makapagsalita ng mahabang panahon. At ang suntok na ito ay naging sanhi ng kanyang kanang kamay na labis na masakit, pakiramdam na parang masisira ang kanyang mga buto. Habang si Bino ay ipinadala na lumilipad, si Jendong ay hindi gumagawa ng mas mahusay. Bumangga ang kanilang mga kamao, at si Jendong ay ipinadala din na lumilipad. Ngunit sa oras na ito, pinamamahalaang niya upang mapanatili ang kanyang balanse at lumapag sa lupa. Ang kanyang kanang kamay ay nanginginig, at nawawalan siya ng kontrol. Kaya ito ang kapangyarihan ng isang dalubhasa sa antas ng Grandmaster. Sa katunayan, ito ay lampas sa imahinasyon. Kung may iba pa, papatayin na sila para sigurado. Ang lakas ng isang dalubhasa sa antas ng Grandmaster ay tunay na malakas, kahit na ang panloob na enerhiya ni Bino ay naubos. Kung siya ay nasa buong lakas, ang suntok na ito ay imposible na makatiis. Si Jendong ay naubos ang sobrang panloob na enerhiya na may suntok na iyon at unti-unting nawawala ang kanyang kakayahan sa labanan. Si Binochen, sa kabilang banda, ay direktang tumayo. Hahaha. Inaamin ko na ikaw ay malakas, ngunit ang agwat sa ating lakas ay masyadong mahusay. Mamamatay ka, bata. Ang figure ni Bino ay lumabo sandali, at sa susunod na segundo, nasa likuran na siya ni Jendong. Panganib.
Sa puntong ito, si Jendong ay wala ng pakialam sa kanyang imahe at gumulong sa lupa. Ang suntok ni Bino ay sumiksik sa kanyang balikat at tinapik ang kanyang damit. Kung ito ay tumama ng direkta sa kanyang balikat, ang kanyang balikat ay madurage. Malapit na tawag. Si Jendong ay nasa mataas na alerto at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang makatakas ng 5 metro ang layo. Matapos patatagin ang kanyang figure, sinimulan ni Jendong na tipunin ang kanyang panloob na enerhiya. Sa puntong ito, wala siyang naiwan na panloob na enerhiya. Ang pag-atake na ito ay dapat saktan si Bino Chen. Kung hindi man, walang pag-alinlangan na mamamatay siya ngayon. Ang susunod na segundo, umatake si Bino Chen. Si Jendong ay mukhang seryoso at mas nakatuon kaysa kanina. Nang walang pag-aatubili, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na pag-atake sa ngayon. Mystical Dragon Fist Max. Gamit ang suntok na ito, ginamit ni Jendong ang lahat ng kanyang lakas. Klang! Ang dalawang kamao ay nagbangga muli, at sa oras na ito, ang magkabilang panig ay lumipad. Ano? Ang mga mata ni Bino ay biglang naiilawan, at labis siyang nabigla. Ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na pag-atake, ngunit hindi niya mapapatay si Jendong na may isang suntok. At siya ay talagang nasugatan ng batang ito sa harap niya. Puff! Nadama ni Bino ang isang matamis na pandamdam sa kanyang lalamunan, at isang bibig ng dugo na nawala. Siya ay talagang nasugatan, at ito ay isang malubhang pinsala. Ang mga mata ni Bino ay halo-halong may kamangha-manghang at nagdududa na hitsura. Ang mabaho na bata ba talaga sa kalahating hakbang na antas ng Grandmaster sa mga tuntunin ng lakas? Si Bino ay malubhang nasugatan, at si Jendong ay hindi mas mahusay, na direktang natamba at bumagsak ng labis sa lupa. Walang nagwagi sa rurok na tunggalian sa pagitan ng dalawa, at pareho silang nasugatan. Kaya ito ang lakas ng antas ng Grandmaster. Wala itong espesyal. Ang bibig ni Jendong ay dumudugo, at siya ay snort ng basta-basta. Ang kanyang mga mata ay matatag, at ang kanyang puso ay puno ng emosyon. Ang kaharian ng antas ng Grandmaster ay talagang malakas. Kung hindi para sa 5 elemento na pamamaraan na itinuro sa kanya ni Zhong Jingzhang, magiging nasa panganib na siya ngayon. Ngunit ngayon ay nasa panganib pa rin siya. Dahil pagkatapos bumagsak ang dalawang lalaki na may asul na damit ang lumakad sa mga lugar ng pagkasira ng site ng konstruksyon. Ang dalawang kalalakihan na ito ay nasa kanilang mga 40s, at may isang malakas na nakamamatay na aura. Ang kanilang mga mata ay halo-halong may mga makasalanang ekspresyon, at malinaw na hindi sila mabubuting tao. 2 tao pa ang dumating. Nakikita ng eksenang ito, nadama ni Jendong na ang mga bagay ay hindi maganda at alam na siya ay nasa malaking problema ngayon. Kabanata 178. Baek Ming, Kyu. Hindi inaasahan ni Bino na biglang lumitaw ang 2 tao. Matapos ang isang sulyap, agad siyang nagbigkas, "It's you guys." Ang 2 tao sa harap niya ay walang iba kundi ang mga gwardya ng koponan ng bantay ng pamilya ng Zhou na personal na nabuo ni Yun Pengzhou, ang pinuno ng pamilyang Zhou. Ang isa ay pinangalanang Baek Ming, at ang isa ay pinangalanan Heyu. Pareho silang nasa rurok ng kalahating hakbang na antas ng Grandmaster, at ang kanilang lakas ay mas mahina kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng kanilang pinagsamang pag-atake ay mahusay, at siya mismo ay maaaring hindi ang kanilang tugma. Hindi inisip ni Bino na lalabas sila rito. Baek Ming? Heyu? Paano kayo dumating dito? Itinaas ni Bino ang kanang kamay ng martial artist at marahas na nag-cough ng ilang beses pagkatapos magsalita. Ang nakaraang labanan ay iniwan na siya ng malubhang nasugatan. Matapos marinig ang mga salita ni Bino, si Baek Ming ay nag-snort ng basta-basta. Bino Chen, ang pinuno ng pamilya ay medyo nag-aalala tungkol sa ipinagkatiwala sa iyo ang gawaing ito, kaya pinadala niya kami. Ang kanyang tinig ay medyo matalim at nakapangangilabot, na ginagawang hindi komportable ang mga tao na makinig. Idinagdag ni Heyo, tila na ang ulo ng hula ng pamilya ay tama. Ikaw lamang ang hindi makayanan ang batang ito. Hinawakan ni Heyo ang kanyang mga balikat gamit ang magkabilang kamay, at laging may masamang ngiti sa kanyang mga labi. Ang ganitong uri ng ngiti ay nagparamdam sa mga tao na medyo malambing. Talaga. Ang pinuno ng pamilya ay talagang hindi naniniwala sa aking lakas. Nang marinig ito, nanginginig ang puso ni Bino Chen, medyo nag-aalinlangan. Siya ang representante na tagapamahala ng pangkat ng bantay ng pamilya ng Zhou. Nagtrabaho siya ng husto sa loob ng maraming taon, at sa oras na ito ang pinuno ng pamilya ay nagpadala sa kanya upang patayin si Jendong. Talagang hindi siya naniniwala sa kanyang kakayahan. Ang kakulangan ng tiwala na ginawa ni Bino ay hindi komportable. Pagkatapos ng lahat, siya ay nagtatrabaho para sa pamilyang Zhou sa kalahati ng kanyang buhay.
Kahit na wala siyang kredito, tiyak na nagsagawa siya ng maraming pagsisikap. At pagkaraan ng maraming taon, nakumpleto niya ang daan-daang mga gawain, ngunit ang nakuha niya bilang kapalit ay hindi pa rin nagtitiwala. Hindi. Hindi siya naniniwala. Hindi naniniwala si Binochen. Medyo nabalisa ang kanyang emosyon. Ang ulo ng pamilya ay hindi kailanman naniniwala sa iyong lakas upang magsimula. Nakarating ka sa antas ng Grandmaster sa loob ng maraming taon mula nang dumating ka sa aming pamilyang Joe. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, nasayang mo ang napakaraming mga mapagkukunan ng pamilya ng Joe at hindi ka pa ba nasa antas ng Grandmaster. Nag-iingat lamang kami ng isang freeloader sa aming pamilya. Hindi ka maaaring mag-alinlangan sa iyo ng kaunti. Sinabi ni Bakeming, na may isang snort pagkatapos matapos. Idinagdag pa ni Heo, tumingin sa aming dalawa. Kami ay personal na sinanay ng ulo ng pamilya. Nagpunta kami mula sa yugto ng pagpipino ng Chi hanggang sa kalahating hakbang na Grandmaster sa loob lamang ng 15 taon. Maaari mo bang gawin iyon? Hindi mo pa napabuti ang higit sa 20 taon, ngunit sa halip ay nagrehistro. Matapos sina Bakeming at Heo na natapos magsalita, galit na galit si Binochen kaya bigla siyang naglabas ng isang bibig ng dugo. Alam niya na kung hindi siya nasaktan, ang 2 taong ito ay hindi sasabihin ng mga ganitong bagay. Ngayon na siya ay malubhang nasugatan, ang 2 taong ito ay malinaw na hindi siya sineryoso. Mapahamak. Ilang sandali, ang puso ni Binochen ay komplikado. Sa sandaling ito, si Jendong ay nakahiga na hindi gumagalaw sa lupa, lihim na ginagamit ang kanyang panloob na lakas upang pagalingin ang kanyang sarili. Matapos marinig ang pag-uusap ng 3 tao, medyo nagbuntong hininga siya. Si Binochen ay isang kaawa-awa din. Maraming taon na siyang nagtatrabaho para sa pamilyang Joe, ngunit ang ulo ng pamilya ay hindi pa rin nagtitiwala sa kanya. Sa kasamaang palad, gaano kauso. Inilaan niya ang buong buhay niya sa pamilyang Joe, lamang na ipagkanulo at ibenta sa kanila. At gayon paman, tinulungan pa niya silang mabilang ang kanilang pera. Minsan sinabi ni Uncle Shanpeng na ang pamilyang Joe ay isang sinaunang pamilya ng martial arts, na may hindi bababa sa 2 o higit pang mga tao sa antas ng Grandmaster. Ang pinuno ng pamilyang Joe na si Yunpeng Joe, ay hindi bababa sa rurok ng antas ng Grandmaster, at sa itaas ay 10 matatanda na posibleng nasa antas ng mga likas na lola. Ang antas ng isang likas na Grandmaster ay ang kisame ng martial arts cultivation. Bagaman ang lakas ni Yunpeng Joe ay malayo pa rin sa malayo sa isang likas na Grandmaster, ilang oras lamang sa loob ng 10 taon na ito. Ayon kay Uncle Shanpeng, ang kanyang sariling lolo, si Woody Ye, ay nakarating na sa antas ng isang likas na lola, at ang pamilya ng Ye ay nagsanay din ng maraming mga matatanda na napakalakas. Mula sa pananaw na ito, ang pamana ng mga sinaunang pamilyang martial arts sa Jingzhou ay tunay na hindi maihahambing sa mga mas maliit na pamilya. Hindi sa banggitin ang antas ng isang likas na Grandmaster, kahit na ang pag-abot sa antas ng Grandmaster ay nangangailangan ng mahabang panahon upang makamit. Sa kasalukuyan, ang lakas ni Jendong ay nasa antas lamang ng kalahating hakbang na Grandmaster, at kakailanganin ng ilang oras para maabot niya ang antas ng kalahating hakbang na pagiging perpekto ng Grandmaster. Matapos ang kalahating hakbang na pagiging perpekto ng Grandmaster, mayroon pa ring rurok ng kalahating hakbang na Grandmaster. Sa pag-iisip nito, naalala niya ang isang kasabihan, ang paglilinang ay walang alam na edad, mahaba at malayo ito. Ang paglilinang ay tungkol sa pagsuwi sa kapalaran, kaya't ipinagpapalit nito ang mga kabataan para sa lakas. Si Jendong ay hindi gumagalaw sa lupa, nawala sa pag-iisip, when Bin's words brought him back to reality. Heo at Bakeming, dahil ang ulo ng pamilya ay hindi naniniwala sa akin, bakit hindi ka gumawa ng pagkilos bago ako lumitaw? Galit na galit si Binochen. Ang 2 taong ito ay hindi nagpakita nang hindi pa siya gumalaw. Ngayon na siya at si Jendong ay parehong nasugatan, ang 2 walang kahihiyan na lalaki ay dumating upang kumuha ng kredito. Sa katunayan, sa kanyang oras sa pamilyang Joe, si Bino ay naging medyo tuso at taksil. Ang estilo ng pamilya ng Joe na paggawa ng mga bagay ay mabisyo at walang awa. Hanggat sila ay mga kaaway ng pamilyang Joe, tiyak na gagantay sila sa lalong madaling panahon. Kaya't sa paglipas ng mga taon, siya ay naging medyo walang awa at nagawa ang maraming masasamang bagay, na pumatay sa maraming mga inosenteng tao. Sa sandaling ito, medyo nahihiya si Binochen. Gumawa ng isang pagkilos sa harap mo. Paano natin malalaman ang lakas ng batang ito? Sinabi ni Bakeming kay Bino. Ang pangalawang batang master na si Xiongzhou, na nasa kalahating hakbang na rurok, ay hindi pinaganya sa kanyang kanang kamay. Pareho kaming nasa kalahating hakbang na rurok, kaya natural na hindi kami naglakas loob na kumilos ng walang tigil.
Idinagdag ni Heo, at kung hindi mo kami tinulungan na saktan ang batang ito, paano namin makamit ang kredito ng walang pinsala? Ang mga salita ng dalawa ay nagalit kay Bino na sinumpa niya ng malakas, kayong dalawa, naging mabuti ako sa inyo dati, at tinatrato mo ako ng ganito. Habang siya ay nagsalita, si Bino ay nagudyok ng isang bibig ng dugo mula sa kanyang bibig. Malubhang nasugatan na siya, at ang galit na ito ay halos gumawa siya ng panghihina. Hahaha. Ito ay palaging ang nagwagi ay tumatagal ng lahat mula pa noong sinaunang panahon. Malubhang nasugatan ka ngayon. Sa palagay mo ba ay magandang ideya na makipag-usap sa amin tulad nito? Si Heiyu ay napuno ng hangarin na pagpatay. Sa oras na sila at Joe ay namamahala, maraming mga eksperto sa antas ng master ang na-recruit upang magsilbing mga gwardya. Dahil medyo malakas si Bino sa oras na iyon, mayroon ng dalubhasa sa antas ng master, siya ay hinirang bilang deputy director ng guards. Matapos magretiro si Lao Tjo at si Yun Pongjo ay naging pinuno ng pamilya, walang magawa din siya sa mga subordinate ng matanda. Kaya nabuo na ngayon ni Yun Pongjo ang kanyang sariling pinagkakatiwalaang samahan, na siyang pangkat ng bantay kung saan matatagpuan sina Baekming at Heo. Sa madaling sabi, ang isa ay isang ina at ang isa pa ay isang biological na ina. Si Bino ngayon ay kabilang sa pangkat ng ina. Kayo. Galit na galit si Bino kaya kinagat ang kanyang bibig. Ilang sandali, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ito ang lahat ng aking kasalanan sa pagiging bulag at pagsunod sa iyong pamilya Joe. Sa sandaling ito, alam ni Bino na nasira siya ng pamilyang Joe para sa kanyang buong buhay. Kabanata 179. Ye Chen Kun Pom. Hahaha. Alam mo na ngayon. Sa kasamaang palad, huli na. Ikaw, matanda, ay gumagamit ng maraming mga mapagkukunan ng pamilya ng Joe para sa paglili ng bawat taon, ngunit ang iyong antas ay hindi napabuti kahit isang antas sa 25 taon. Ang ulo ng pamilya ay matagal nang may mga opinyon tungkol sa iyo. Dahil ngayon ay malubhang nasugatan ka at walang halaga, tatapusin kita ngayon. Matapos si Baekming, naghanda siya na patayin muna si Bino. Ngunit sa sandaling ito, napigilan siya ni Heo. Huwag kang magmadali, hayaan mo siyang panoorin na patayin natin ang mabaho na bata na si Jendong. Maaari nating patayin siya mamaya. Pinlano mong hayaang panoorin sila ni Bino na magnakaw ng kanyang kredito at pinanghihinayang siya hanggang kamatayan. Si Baekming ay nanunuya ng malamig, alam na ang hangarin Heo, at sumangot, Hayaan ang matandang ito na mabuhay para sa isa pang minuto. Sa pananaw ni Baekming, ang pagpatay kay Jendong ay tatagal lamang ng ilang segundo. Matapos magsalita, ang kanyang hangarin sa pagpatay ay tumaas ng malaki, at lumakad siya patungo kay Jendong na may malamig na ngiti. Sinasabi ko sa inyong dalawa, nagtatrabaho ka na ngayon para sa pamilyang Joe, ngunit sa hinaharap, ang iyong kapalaran ay magiging katulad ni Bino. Pinapayuhan kita na huminto ngayon. Hindi na nagpanggap si Jendong at nagpupumilit na tumayo. Ano si Bino ngayon, magiging katulad mo sa hinaharap. Matapos marinig ang mga salita ni Jendong, hindi nagbago ang mukha ni Baekming. Stinky kid, malapit ka nang mamatay, huwag subukang maghasik ng discord dito. Sina Baekming at Heo ay pinapabore ng ulo ng pamilya ng Joe, kahit na ang kanilang lakas ay hindi masyadong malakas ngayon, ang kanilang potensyal ay napakataas, at ang kanilang lakas ay mabilis na nagpapabuti. Ito rin ang dahilan kung bakit nakatuon si Yunpong sa paglilinang sa kanila. Hindi ito provocation. Kapag ang anak ni Yun Pongjo ay pumalit bilang pinuno ng pamilya, ang iyong kapalaran ay magiging eksaktong kapareho ni Bino. Matapos mayalog si Jendong, lihim niyang naaktibo ang 5 elemento ng teknik at nagsimulang magtipon ng panloob na enerhiya mula sa labas kasama ang lahat ng kanyang lakas. Mula nang malaman ang 5 elemento ng teknik, nagawa niyang magtipon ng panloob na enerhiya ng mas mabilis kaysa sa dati. At tila nadarama niya ang pagkakaroon ng espiritual na enerhiya sa hangin. Ang ganitong uri ng bagay, na katulad ng espiritual na enerhiya, ay dumaloy sa kanyang katawan at nagsimulang automatikong ayusin ang kanyang mga pinsala. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay upang subukang bumili ng oras. Maaari kong sabihin mula sa iyong mga mata na siguradong sinusubukan mong bumili ng oras, hindi ba? Isang masamang ngiti ang nakabitin sa mukha mo. Kaya maaari ka ring mamatay para sa akin. Bago siya matapos na magsalita, si Hei ay nagtapon ka ng isang suntok. Ito talaga ang Phantom Fist ng pamilya ng Joe. Gayunpaman, kumpara sa Phantom Fist ni Bino, ang suntok na ito ay mas mababa sa parehong bilis at kapangyarihan. Hindi inaasahan ni Jendong ang taong ito na hindi maglaro ng mga patakaran at hindi bibigyan siya ng pagkakataon na bumili ng oras.
Kaya't agad niyang ginamit ang hakbang ng multo at ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang patakbuhin ang 5 metro ang layo. Sinuntok ni Hei si Jendong. Kung ito ay medyo mas mabagal, siya ay mabugbog sa isang cripple. Ha! Ang suntok na ito ay hindi tumama, si Hei na nagulat. Hindi niya naisip na ang taong ito ay maaaring matagumpay na yumigtad ang kanyang pag-atake sa oras na ito. Hindi nakakagulat kahit si Bino ay hindi maaaring patayin ang taong ito, kakaiba. Ang hangarin ng pagpatay sa Black Ghost ay bumangon muli. Siya ay walang pag-iingat ngayon at ginamit lamang ang 50% ng kanyang lakas. Pagkatapos, ang kanyang susunod na pag-atake ay nagsimula na, nagmamadali patungo kay Jendong. O hindi. Si Jendong ay nasa mataas na alerto, at naubos na niya ang lahat ng kanyang panloob na enerhiya sa kanyang nakaraang pagtakas. Tapos na, malamang na mamamatay na siya dito ngayon. Makikita ko kung sino ang nangahas na sakta ng aking pamangkin. Sa kritikal na sandaling ito, ang isang malakas at malalakas na tinig ay nagmula sa malayo. Shanfeng Ye. Nakita ni Baekming ang sitwasyon at nagulat. Hinimok niya, itim na multo, magmadali at umatake. Kung hindi ka umaatake ngayon, huli na. Alam ni Baekming na si Shanfeng ang pangatlong anak ni Wu Diye, ang ama ni Lao, at ang kanyang lakas ay napakalakas. Kahit na ang dalawa sa kanila ay nagtulungan, hindi sila tugma para sa kanya. Kung hindi nila pinatay si Jendong sa sandaling si Shanfeng ay nang ahas na dumating, marahil ay wala silang pagkakataon. Nakuha ko ito. Hindi inaasahan ng Black Ghost, Heiyu, na mabilis na dumating si Shanfeng. Nang walang pag-aatubili, nagmamadali siya. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa suntok na ito, at sa bilis ng kidlat, pinatay niya si Jendong. Ngunit sa sandaling ito, biglang kumuha si Jendong ng isang ledrilyo at nang walang iniisip, itinapon ito kay Black Ghost. Family Ye Chen Kun Pom. Matapos itapon ito, sumigaw pa si Jendong. Siyempre, ito ay isang ledrilyo lamang. Ang Family Ye Chen Kun Pom ay isang bagay lamang na ginawa niya sa lugar. Ano? Narinig ni Black Ghost ang tungkol sa diskarteng ito ng pamilya at nang walang pag-iisip, lumingon upang yumigtad ang ledrilyo. Sa sandaling ito, si Jendong ay tumakbo patungo sa kanyang tiyuhin na si Shanfeng sa buong lakas. Ang ledrilyo ay nasira ng isang suntok mula kay Heiyo, at pagkatapos ay napagtanto niya na siya ay na-trick. Mapahamak ito. Naloko sila ng batang ito. Ngunit sa puntong ito, walang naiwan na oras. Si Shanfeng ay nagmamadali na sa galit. Kung hindi sila tumakbo ngayon, tiyak na papatayin sila. Nang walang pag-aatubili, ang dalawa sa kanila ay hindi pinansin ang bumagsak na si Bino at tumakbo ng mabilis hanggat maaari, mabilis na nawala ng walang bakas. Ang krisis ay nalutas sa isang iglap. Jendong, okay ka lang ba? Mabilis na sumugod si Shanfeng at tinulungan ang kanyang pamangkin na si Jendong. Nakikita siya ng napakasama, ang galit ay sinunog sa kanyang puso. Mapahamak ang pamilyang Zhou, hindi talaga sila susuko. Tila na ang kaguluhan sa pagitan ng pamilya ng Ye at ang pamilyang Zhou ay naitatag. Uncle, ayos lang ako. Nakikita kung gaano kalaki ang kanyang tiyuhin na nag-alaga sa kanya, si Jendong ay nakaramdam ng mainit sa loob. Sa puntong ito, napagtanto din niya na ang tunay na lakas ng kanyang Uncle Shanfeng ay marahil kahit papaano sa antas ng Grandmaster. Nakikita ng kahabag-habag na hitsura ni Jendong na puno ng galit si Shanfeng. Ang pamilyang Zhou ay talagang napakalayo sa oras na ito. Kapag bumalik tayo, iulat ko ito sa aking ama. Okay lang, Uncle. Tiyak na mas maingat ako sa susunod. Matapos si Jendong, nakaupo siya ng cross-legged, napakamahina, at nagsimulang magsagawa ng kanyang martial arts. Inilipat ni Shanfeng ang kanyang pansin kay Bino, na nakahiga na hindi malayo. Bino Chen. Ikaw ba yan? Si Shanfeng ay nakipag-ugnay sa pamilyang Zhou bago at alam na si Bino ang representante na tagapamahala ng bantay ng pamilya ng Zhou. Sa hindi inaasahan, sa oras na ito ang pamilyang Zhou ay nagpadala kay Bino, isang master sa maliit na antas ng tagumpay. Maliit na antas ng master ng tagumpay, hindi ito isang kalahating hakbang na master. Oo, ako. Ngayon, inamin ko ang pagkatalo. Sa sandaling ito, si Bino ay malubhang nasugatan at sa kawalan ng tiwala ni Yun Pongzhou sa kanya, namatay ang kanyang puso. Sa sandaling ito, tila may edad na siya at pinakawalan ang isang mahabang buntong hininga. Hindi niya inaasahan na marami siyang nagawa para sa pamilyang Zhou, ngunit dahil ang kanyang paglilinang ay hindi napabuti, siya ay hinamak ng ulo ng pamilya ng Zhou. Nagkamali siya sa sitwasyon. Kung alam niya na ang pamilyang Zhou ay magiging walang utang na loob, dapat na umalis siya kasama ang mga mataas na antas na eksperto na umalis sa pamilyang Zhou at nag-iisa.
Ngayon na nahulog siya sa mga kamay ng pamilya Ye, maaari lamang siyang maging sa kanilang awa. Kabanata 180. Disheartened Bino Chen. Sa sandaling ito, ang mukha ni Bino ay ashen, walang laman ang kanyang mga mata at walang buhay. Bukod sa kawalan ng pag-asa, nakaramdam siya ng higit na panghihinayang sa kanyang puso. Humiga siya sa kanyang tagiliran sa mga lugar ng pagkasira ng site ng konstruksyon, nakakapit sa kanyang kanang kamay, naghihintay ng kamatayan. Inilaan niya ang kanyang sarili sa pamilyang Joe sa loob ng maraming taon, lamang upang magtapos sa tulad ng isang trahedya na pagtatapos. Ito ay talagang nakakaawa at malungkot. Kung nais mong patayin ako, sige. Alam ni Bino na ang pagbagsak sa mga kamay ng kaaway ngayon ay nangangahulugang tiyak na kamatayan. Pinatay niya ang maraming tao sa kanyang buhay at nakagawa ng maraming mga kasalanan. Ngayon, ang kamatayan ay ang tanging paraan upang linisin ang kanyang sarili sa kanyang mga kasalanan. Ipinikit ni Bino ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa, alam na ang kamatayan ay naghihintay sa kanya. Bino Chen, sinundan mo ang pamilyang Joe sa loob ng maraming taon, at kahit na hindi ka pa nagagawa ng marami, maaari ka ring nagdusa. Hindi ko naisip na magtatapos ka sa tulad ng isang nakalulungkot na estado. Ang galit sa puso ni Shanpeng ay hindi ganap na hangupa. Wala siyang magandang damdamin para sa taong nais pumatay sa kanyang pamangkin. Wala rin siyang awa sa kanyang puso. Nang marinig ang mga salita ni Shanpeng, pinakawalan ni Bino ang isang buntong hininga. Tama siya. Talagang natapos na siya sa isang napakakahabag-habag na estado. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa pamilyang Joe sa loob ng maraming taon, ngunit sa huli, lahat ito ay wala. Siya ay tulad ng isang tagapagbantay, matapat sa kanyang tungkulin na bantayan ang bahay, papatayin lamang at kainin. Ano ang labis na paggamit ng pagsasabi? Magpatuloy tayo dito. Si Bino ay isang tao din, at ngayon na nahulog siya sa kanilang mga kamay, maaari lamang niyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Since you are so pitiful, I will give you a ride. Nadagdagan ng malaki ang layunin ng pagpatay ni Shanpeng, at handa siyang i-chop ang ulo ni Bino na may isang palad. Uncle Shanpeng, teka. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Jendong. Jendong, ano ang ibig mong sabihin? Nang makita ang kanyang pamangkin na nagsasalita, si Shanpeng ay bahagyang nagulat, na maraming mga pagdududa sa kanyang mga mata. Uncle Shanpeng. Si Jendong ay ngumiti ng bahagya, tumayo ng diretso, at dumating sa kanyang tagiliran. Ang taong ito ay hindi maaaring patayin. Ang kanyang mga salita ay ikinagulat ni Shanpeng. Hindi papatayin. Bakit hindi siya papatayin? Siya ay ganap na nalilito at hindi alam kung ano ang nabago ng kanyang pamangkin. Si Bino, ang taong ito, ay ang representante na tagapamahala ng bantay ng pamilya ng Joe, at pati na rin ang mamamatay tao na nais pumatay sa kanyang pamangkin. Bakit hindi mapapatay ang gayong mapupuot na tao? Si Shanpeng ay napaka nakakagulat. Uncle Shanpeng. Ngumiti si Jendong, at ang dugo sa kanyang mukha ay nakabawi din ng marami. Bagaman hindi mapapatawad si Bino, kumikilos din siya sa mga order ng pamilyang Joe, kaya't ang sisihin ay hindi ganap sa kanya. Malinaw na malinaw ang isip ni Jendong. Ang tunay na salarin ay ang pamilyang Joe. Ngayon na si Bin ay hindi na miyembro ng pamilyang Joe, wala nang labis na pagkamuhi. Kung papatayin natin siya ngayon, mahihirapan tayong ipaliwanag ito. Nag-isip sandali si Jendong at nagbigay ng dahilan. Karaniwang nakita niya ang mga hangarin ng pamilyang Joe. Kung papatayin natin siya, maaaring gamitin ito ng pamilyang Joe bilang isang dahilan upang magkaroon ng problema para sa pamilya ng Ye. Pagkatapos ng lahat, si Bino ay isang master sa maliit na antas ng tagumpay. Bagaman hindi nila siya gusto, makakahanap pa rin sila ng iba't ibang mga dahilan upang gumawa ng problema para sa pamilya ng Ye. Alam ni Jendong na tiyak na hindi nila ito papayagan. Matapos marinig ang mga salita ng kanyang pamangkin, si Shanpeng ay nag-isip ng ilang sandali bago tumango ng dahan-dahan. Sapat na, kasama ang estilo ng pamilyang Joe, may posibilidad na mangyari ito. Kung pinatay niya talaga si Bino ngayon, tiyak na gagamitin ito ng pamilyang Joe bilang isang gatilyo upang mag-abala sa pamilya ng Ye. Sa pag-iisip nito, isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Shanpeng. Jendong, palagi kang maalalahanin. Ako ay mapusok, sabi ni Shanpeng, na lumingon kay Bino. Isang pagsabog ng hangarin na pumatay sa kanyang mga mata. Nawala ito ng walang bakas sa isang iglap. Bino, ang hangarin ko ay mapupuksa ka, ngunit tulad ng iyong narinig, gagamitin ka ng pamilyang Joe bilang isang tool pagkatapos ng iyong kamatayan. Pagkatapos matapos si Shanpeng, ginawaran niya ang kanyang kamay. Hindi kita papatayin ngayon. Maaari kang umalis. Handa siyang sundin ang mga kagustuhan ni Jendong at hayaan si Bino.
Ano? Hindi mo talaga ako papatayin. Matapos marinig ang mga salita ni Shanfeng, isang glimmer ng pag-asa ang sumabog sa mga mata ni Bino. Sa sandaling ito, ang kanyang puso ay tulad ng isang halo-halong bag ng emosyon. Hindi niya inaasahan na si Shanfeng ay talagang pakawalan siya. Hey! Umiling-iling si Bino ng isang mapait na ngiti. Ang kanyang dating boss ay sumuko sa kanya, at ang target na kanyang pangangaso ay pinili na patawarin siya at hayaan siyang umalis. Sa sitwasyong ito, ang isang alon ng kawalan ng pag-asa ay sumulong sa puso ni Bino, na pinapagaan siya. Sa pagtatapos ng kanyang buhay, sa wakas ay naintindihan niya kung ano ang ibig sabihin na madissolution sa mundo. Tinulungan niya ang pamilyang Zhou, na magtatapos lamang sa estado na ito. Bagaman nakaramdam siya ng sama ng loob, wala siyang magawa. Ngayon siya ay malubhang nasugatan at walang sino mang handang gumastos ng malaking halaga ng pera upang gamutin siya. Kahit na hindi siya namatay, magiging walang silbi siyang tao. Mula sa isang mataas na bihasang martial arts master hanggang sa isang walang silbi na tao, napakalaki ng psikolohikal na agwat ni Bino. Jendong, pasensya na. Kasalanan ko. Kahit na pinatawad mo ako, hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Sa sandaling ito, tumawa ng malakas si Bino patungo sa kalangitan. Makalipas ang ilang sandali, inikat niya ang kanyang iba pang kamay, na hindi pinaganya, at tinamaan ang kanyang sarili sa ulo. Dahil walang lugar para sa kanya sa mundong ito, mas mahusay na mamatay kaysa maging isang walang silbi na tao. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para sa suntok na ito. Hindi inaasahan ni Jendong at Shanfeng na si Bino sa harap nila ay talagang isang matigas na knot upang mag-crack. Tinanggihan niya ang pagkakataong mabuhay. Siyempre, hindi siya papayagang mamatay si Shanfeng. Kung namatay na siya ngayon, maaaring iframe ng pamilya ng Zhou at maibsan ang mga ito. Pagkatapos ng lahat, nang walang mga saksi, anumang sinabi ng pamilyang Zhou na paniniwalaan. Si Jendong ay hindi pa bumalik sa pamilya ng Ye. Kung sinamantala ng pamilyang Zhou ang pagkakataong ito, talagang magiging isang mahirap na bagay. Kaya't si Bino na ito ay talagang hindi mamatay. Bino, kumusta naman ito? Huwag ka nang mamatay. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Tulungan mo ako ng isang bagay, at hindi ka lamang pagalingin sa iyo, ngunit makakatulong din sa iyo na masira at i-upgrade ang iyong mga kasanayan. Ano sa palagay mo? Dahan daw ang tumayo si Jendong at lumapit kay Bino. Sa pamamagitan ng isang tiwala ng ngiti sa kanyang mukha, siya ay mukhang gwapo at may hangin ng isang hari. Nang marinig ito, itinaas ni Bino ang kanyang ulo ng bahagya at sinulyapan ang binata sa harap niya. Ang ngiti sa mukha ni Jendong ay nasusunog sa kanyang mga buto. Sa pag-iisip sa kanilang kamakailang tunggalian, si Bino ay sumimangot at sinabi ng may isang mapait na ngiti, Jendong, alam kong sinusubukan mo lang akong aliwin. Hindi mo nais na maimplikasyon ang aking kamatayan sa iyong pamilya. Sa pananaw ni Bino, ang kanyang mga pinsala ay napakatindi sa oras na ito na kung wala ang suporta ng pamilyang Zhou, ang kanyang pagbawi ay magiging napakabagal. Kung hindi siya ginagamot sa oras, tiyak na siya ay magiging isang taong may kapansanan. Kapag siya ay naging isang taong may kapansanan sa kalahati, ang kanyang paglilinang ay maituturing na walang silbi. Sa makatuwid, sa opinyon ni Bino, sinubukan lang ni Jendong na aliwin siya. Lalo na ang huling bahagi ng kanyang pangungusap, na tumulong sa kanya upang mapagbuti ang kanyang antas. Hindi ito pinaniwalaan ni Bino. Siya ay nasa pamilyang Zhou sa loob ng 30 taon, kung saan kinuha niya ang isang malaking halaga ng mga kayamanan ng henyo, nagsagawa ng higit sa 10 hanay ng mga formula ng kaisipan, ngunit kahit gaano pa siya nagsanay, ang kanyang antas ay hindi mapapabuti.